Bakit nga ba nilabanan ni Shanks at kinadena si Loki 6 years ago? Bali sa latest chapter nga ng manga nasaksihan natin kung gaano kalakas si Loki dahil sa kaka-acquire pa lang niyang legendary Devil Fruit. Ang una ngang nakatikim sa lakas niyang to itong mismong tatay niya na si King Harald. Pinatay nga niya ito labagman sa loob niya. Yes guys, masasabi nga nating labag ito sa loob niya dahil alam naman nating lahat pati na mismo si Loki na kontrolado lang ni Imu itong si Harald. Kaya neto nagagawang atakihin ang mga giants pati na yung mismong anak niya. Kaya naman mapapaisip nga tayo na ito kaya ang rason kung bakit hinuli ni Shanks itong si Loki 6 years ago. Dahil as we all know kung meron mang pirata na pinakakilala ang world government malamang na si Shanks ito. Since nakaakyat na nga siya ng Mary Joa at naging miyembro pa siya ng God Steel. Hindi kaya itong galit ni Loki na dahilan ng pagkamatay ng tatay niyang si Harald naging motivation niya para sugurin ang Mary Joa at ang world government 6 years ago? Dahil kung oo paniguradong pipigilan talaga siya ni Shanks. Dahil sa isip nga ni Shanks itong captain nga niya noon na si Roger kasama na sila Garp, Kaido, Big Mom, Whitebeard at Rox the Sebek wala ngang nagawa sa paglaban nila sa Great One o kay Im Sama. Ito pa kayang si Loki na mag-isa lang? I'm sure na nung malaman ni Shanks itong intensyon ni Loki 6 years ago hinarang niya ito. Pinigilan niya itong sumugod sa Mary Joa dahil alam niya na yung kahihinatnan ni Loki madodome reverse lang. Ang pinakamatibay nga nating ebidensya dito itong nabanggit ni Loki kay Luffy nung time na ang topic nila si Shanks. Ang comment nga lang ni Loki patungkol kay Shanks isa nga daw itong coward. Hindi kaya itong tinutukoy ni Loki na pagiging duwag dahil sa iniisip niyang duwag si Shanks na labanan ang world government. Sa isip ni Loki kayang-kaya niya nang talunin ang mga Gorosei pati na si Im Sama. Pero dahil nga sa mas naiintindihan ni Shanks ang sitwasyon dito niya na pinigilan si Loki. Kinadena nga niya ito nang sa ganon mas maging safe ito sa Elbaf kesa mapadpad pa kung saan at maisipan niyang atakihin ang Mary Joa. Para ay Shanks ayaw niyang matulad yung kapalaran ni Loki similar sa naging kapalaran ng tatay niya. Bali para sa inyo ba? Ito ba ang possible reason sa kung bakit kinadena ni Shanks si Loki 6 years ago? Ang pigilan itong sumugod sa Mary Joa para hindi mapahamak si Loki? Kung may thoughts o idea nga kayo i-comment nyo na yan sa ating comment section sa ibaba. Anyway, mapunta na nga tayo sa nilalaman ng mismong chapter 1170. Ang pinakapumukaw nga sa pansin natin sa chapter na to syempre itong martilyong Ragnir. Nagawa nga na itong lumaban kay Loki. Later on nga ni-reveal na isa pala itong squirrel. As per Harald nga itong devil fruit daw na binabantayan ng Ragnir hundreds of years ago na netong binabantayan. Yet wala pa daw ni isa ang nakakakain neto. Not until na makain nga ito ngayon ni Loki. Meaning ibang level talaga yung lakas netong si Loki. Dahil imagine guys sa mga nagdaang taon wala man lang ni isang giants ang nakatalo sa Ragnir. Ibig sabihin ganito rin kalakas itong squirrel na to. Tinalo niya ang pinakamalalakas na giant sa history na sinubukang kainin itong legendary devil fruit na to. Kaya naman kaabang-abang nga yung magiging tandem netong sila Loki at ng Ragnir. Speaking of Harald nakita nga natin itong napakagandang double panel kung saan punong-puno ng aksyon ng paglalaban ng mag-ama na to. Kapansin-pansin nga na yung mukha ni Harald sa moment na to natural lang. Meaning nasa katinuan niya si Harald sa moment na to habang inaatake si Loki. Mapapansin rin naman natin yan base sa pagsasalita niya. Gaya ng pagtatanong niya kung nakain na daw ba ni Loki yung legendary devil fruit at kung nakain na nga daw neto ipakita sa kanya. So tunog naninigurado nga itong si Harald. At nung mapansin nga niya na capable gumamit ng Conqueror Saki itong si Loki dito na siya nakasigurado. Nakakayanin ni Loki na i-lead ang Elbaf. Kaya nga sa moment na to dito na siya nagpasya na mamamatay na. Kumbaga sinigurado niya lang na yung lakas ni Loki capable ng ipagtanggol ang
ng Elbaf laban sa mga mananakop sa kanila. At nung na-experience na nga niya na kayang-kaya na ni Loki kung sino mang umatake sa Elbaf, dito na nga siya nagpaalam. Sa part naman nila Shanks at Gaban napag-usapan na nga natin sa video na to yung patungkol sa mga kontrata similar sa inexplain ni Gaban. Kaya naman kung hindi nyo pa nga ito napapanood I suggest na panoorin nyo na. Itong pagre-reveal nga ni Gaban na makailang beses na pala nilang nakaka-encounter itong mga Holy Knights dahil sa gusto nilang makuha itong batang Shanks. Nakaagulat nga itong revelation na to. Dahil dito nga tayo magkaka-idea kung nasaang level lang itong mga Holy Knights. Yes, currently nga sa main timeline tagilid itong Straw Hat Pirates at mga Giants laban sa mga Holy Knights. Pero kung maaalala nyo yung tatlong pinakamalalakas nga ng Straw Hat Pirates hindi present sa moment na to. Meaning once na umakyat na itong grupo nila Luffy mataas nga ang tsansa na kaya nilang palagan itong mga Holy Knights. Lalo na at napipinto na itong pagpapakawala kay Loki. Kaya naman asahan natin na pagtapos ng flashback na to itong sila Luffy naman ang magpapakitang gilas. Sa part naman ng huling panel ng chapter na to kung saan inatake mismo ni Loki itong sarili niyang tatay nakakatunaw nga ng puso itong pagsasabi niya ng I love you. Dahil as we all know inintroduce nga itong karakter niya bilang bato ang puso. Lahat para sa kanya kalaban niya. At sa pag-uumpisa nga ng flashback na to nalaman natin na kaya pala ganito si Loki dahil sa pagkasilang pa lang niya kinasusuklaman na siya ng nanay niya. Itong tatay naman niya walang oras sa kanya dahil sa busy itong baguhin ang Elbaf. Kaya naman itong pagiging makulit nga ni Loki at yung hindi niya pagtitiwala basta-basta bunga ng mga naging karanasan niya. Nakakatuwa nga na sa huling mga parte ng flashback ni Loki nakikita nating meron pa palang pagmamahal na natitira sa puso niya. Pagmamahal sa kinikilala niyang nanay at pagmamahal sa tunay niyang tatay. Kung iisipin nyo guys kakaibang motivation yung meron si Loki kung sakali man at pakakawalan siya sa current timeline nila Harudin. Dahil namatay nga yung idol niyang si Sebek, namatay rin yung kinikilala niyang nanay. Tinakwil siya ng mga kapwa niya Giant similar sa kapatid niyang tinakwil rin siya. At recently lang napilitan siyang patayin itong sarili niyang tatay. Kung pagsasama-samahin nga ni Loki itong galit niya paniguradong kahit sinong humarap sa kanya sa Elbaf papatayin niya. Pero ang magiging tanong nga dito yung what if? What if na madomi reverse itong si Loki? Paano kung kontrolin siya ni Im-sama na alam naman nating currently nasa Elbaf din? Kakayanin kaya nila Luffy itong si Loki once na mag-anyong demonyo ito gaya kila Brogy at Dory? Bali bibitinin ko nga kayo muna sa idea na yan. Kung trip nyo ang gawan natin ng theory yung topic na yan i-comment nyo na lang sa ating comment section sa ibaba para malaman ko kung interesado ba kayo. Anyway ayan na nga yung maikling analysis video natin para sa latest chapter ng manga na chapter 1170. So yun lang, peace!